sa naging update ni Nick, ito po ay mula rin sa Facebook page ng Live, hinggil sa pagpanaw ng nasabi nga pong Viva Max artist na si Gina Lima. The Criminal Investigation and Detection Unit CIDU of the Quezon City Police District QCPD is currently investigating the death of freelance model Gina Lima, who was declared dead on arrival after being rushed to the Quezon City General Hospital by her ex-boyfriend. According to Oscar Oida's report on 24 Oras, Tuesday, Lima's sibling and the father of her ex-boyfriend separately arrived at the CIDU office, but both declined to give statements to the media. CIDU QCPD Chief PLT Col Edison Juano said that Lima's siblings so far have not mentioned whether their sisters reported receiving threats or being physically hurt prior to the incident. Tinanong natin kung meron bang nagbanta o nagsusumbong ba yung biktima na sinasaktan so far. Wala pa namang binabanggit yung dalawang kapatid. Yan ang pahayag ng kapulisan. Initial investigation showed Lima and her ex-boyfriend were together when she was found unresponsive inside the man's home in Quezon City. So noong November 15, nag-inom daw ang dalawa, yung biktima at yung ex-boyfriend niya sa kondo ng babae. Tapos noong November 16, umuwi sila kasama yung babae sa bahay ng lalaki. Ngayon, yan ang sinabi at kwento ng pulis. Mga alas 8 ng umaga yon, natulog sila ng mga alas 12 ng tanghali, tapos pagkagising ng ex-boyfriend ng mga alas 8 ng gabi noong November 16, pilit niyang ginigising yung biktima pero unresponsive na. So tinawag ni ex-boyfriend yung tatay niya at sinugod agad nila sa Quezon City General Hospital. Lima was declared dead on arrival and the initial medical report listed cardiorespiratory distress as the cause of death. The case gained traction online after claims circulated that Lima was allegedly beaten by her ex-boyfriend. However, according to police, early findings do not support this angle. Initial findings, walang komosyon na nangyari doon, organized yung kwarto, Juano said, may mga kaunting pasa sa legs pero mga tuldok-tuldok lang, tapos tiningnan sa mga investigator natin, pinatingnan agad dito yung leeg at saka yung mga mukha kung may signs ng strangulation at saka yung pinigilan yung paghinga. So initially sir, wala namang nakitang ganoon na pasa. He also explained the scratches found on the ex-boyfriend's face. Noong nalaman ng mga kaibigan ng biktima, sumugod agad sila sa ospital, so doon sila nagpang-abot ng ex-boyfriend. Siguro doon na sinugod tapos kinalmot ng mga kaibigan, yun ang allegation ng ex-boyfriend. Yan ang pahayag ng pulis. May tableta tsaka suspected cash, so pending po sa result ng laboratory exam, yan pa ang sinabi. The ex-boyfriend father refused to be interviewed but was reportedly confident his son would be cleared. Kaya lang, nakakalungkot na balita dahil ayon din sa kapulisan ay tila kinuha ng ex-boyfriend ngayong araw na ito ang kanyang sariling buhay. Ito'y ayon sa naging update ng Daily Tribune, kung saan sinabi nila o kinuwento ng pulis na ayon sa kanilang pagkakarinig ay itinakbo sa ospital sa Quezon City General Hospital si Ronquillo, pero diniklarang wala na itong buhay. Ito po ay updated ngayong araw lamang. Kaya naman nakakalungkot ang nangyari sa mag-ex na ganito ang kanilang kinahantungan. Samantala, sa naging post Facebook ni Ronquillo 10 hour ago, ito po ang kanyang naging pahayag. Aniya, ibinahagi ni Ronquillo ang nasabing CCTV sa kanyang kwarto. At sinabi niya na ito na pala yung huling pahinga natin, baby. Dapat sinabi mong mahal na mahal kita. Sinermonan mo pa ako. Kaya kay Papa kasi di ko binati at panay ka sabi sa Papa mo na namimiss mo na siya ngayon. Baby, susunod ako dyan kung asan ka man. At syempre, sabi ng caption, dapat pala ang sisihin dito yung mga friends na pasikat at nagpakalat ng fake news at yung mga kasama ni Gina mag-take ng party before she died. A real friend will never encourage you to do something that risks your health
or your dreams. Choose your circle and protect your light.